Patuloy ang pag-monitor ng pag-asa sa kilos ng Bagyong Krising. Itinaas na rin ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon. Samantala, ayon sa pag-asa, posibleng umabot na sa tropical storm category ang bagyo ngayong gabi. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live. Rod. Babalikan po natin maya-maya lang si Rod Lagusad. Nagsuspinde naman ng klase ngayong araw ang ilang lugar sa Cebu City dahil sa pagbahang dulot ng Bagyong Krising. Yan ang ulat ni Nina Oliverio ng PTV Cebu. Sa video na ito sa social media, nakunan ang madamdaming pag-rescue ng isang lalaki sa kanyang alagang aso. Matapos akalain na tinangay na sa baha at buti na lang ay nakita niya itong naghihintay sa kanya sa gilid ng kalsada na agad sumakay sa sidecar ng amo nito. Kabilang sila sa mga Cebuanong na stranded matapos bumaha sa maraming lugar sa Cebu, bunsod ng pagbuhos ng malakas na ulan Miyerkules ng hapon. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa downtown area at sa ibang bahagi ng lungsod. Kinailangang lumikas ng mga residente matapos pasukin ng baha ang kanilang bahay na agad ding nirespondihan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaninang umaga, bagamat humupa ng baha, dahan-dahan pa rin ang mga sasakyan sa pagdaan sa downtown area. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ating mga otoridad mula sa Cebu City DRRMO, BFP at fire volunteer sa paglinis ng mga naungkat na malalaking puno bugso ng malakas na hangin kahapon upang hindi ito makasanhi ng kahit anumang disgrasya sa mga residente at mga motorista. Ngayong araw, agad nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Cebu City ng suspensyon ng mga klase sa lahat ng antas, maging ang ibang mga LGU sa Cebu dahil sa maulan na panahon at nasa 18 LGUs na rin ang nagsuspend ng mga klase ngayong araw. Ayon sa Pag-asa Visayas, ang maulan na panahon dito sa Cebu ay sanhi ng habagat o southwest monsoon at asahan pa rin na maulan dito sa Cebu hanggang ngayong Sabado. Mula dito sa Cebu, ako si Nina Oliverio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.